Oh, imagine nga, gusto niya bilhin, ready to show, small. Good morning mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to my vlog. So nandito tayo ngayon sa area ni Sir Friends mga groomers. Very early, 6 AM pa. So buti na lang, halata naman sa mukha na medyo bagong gising pa. So again sir, my question to you is bakit ang goldfish ang naisipan mong hobby? Kuan good ay It's okay. Okay na, Tagalog. kining first good may nagbigay lang sa akin ng isda, yung kapatid ko. Then may kakilala rin kaming nagbigay sa akin ng gapi. Then tinry ko lang, and then may napuntahan kaming flower horn shop. Then bumili din ako. Then pinost ko siya at may nag-ask sa akin na binibenta ko raw. So binenta ko. Then may nagbenta rin ng aquarium. Then binili ko, then nag-freebie siya ng goldfish. So gapi talaga gapi at flower horn. At flower horn yung unang medyo business. Di lang yung business, parang habi-habi lang. Try ko lang ba. Then nag-freebie ng goldfish, then medyo na intriga ako sa maganda yung goldfish ba. Then tapos nalaman ko pala sa goldfish may mga competition. So wala pa akong tank noon. Then nag-buy and sell ako 1 year para maka-invest ng mga tank, filtration. Kailan ka nagsimula sa goldfish sir? Pandemic pa noon, mga 2021. Mga 3 years ago pa lang. 1 year sa buy and sell. Then pagka December nun, may nag-invite sa akin GO, dito lang din sa Cagayan. Marami man mga breeder dito. Then yun, nag-start ako, then nakachamba dito. Nag-champ sa GO. Dyan sa likod. Pakita natin mamaya mga groomers yung mga award ni sir. Maraming champion na. Champion to lahat tong nasa harap, mga sir ha. Then yun na, nagtuloy-tuloy na. Then yung pagka last year din, pinahiram to sa akin ng area din. Dito na din ako nagpatuloy. Hindi na natin sabihin yung area. Medyo to mga groomers, tago talaga siya pag hindi ka. Pero sir, sa pag-grooming, mga ilang years ka na? Mga 2021, 2022. Mga 3 years sa grooming. 2024 na ngayon. Mga 3 na. Pero sa pag-breeding, since pumasok na rin si sir sa pag-breeding ngayon, may line na siya. Ay sir, promote muna yung line mo. Ay, shout out pala sa mga nag-support sa first GO ko, King of Curves. Salamat sa lahat, pati sa Team Manila, sa Tagahulo. Sa lahat, salamat. Ay, anong line to sir? Butchok? Butchok line. Slash, ano yung isa? Slash Ed's Goldfish. Okay. Dalawa kasi mga bara, hindi malito yung mga natin. Ay, going back to the question, sir, sa pag-breeding, first breeding mo to or? GO, first GO pero? First GO, pero naka-breeding na din ako last ng ST. Practice lang. Practice lang, sa ST ka nagsimula? Then, ito lang yung na-pursue ko dahil marami yung na-hatch ba. Okay. Marami ding magandang na medyo napili para for GO. Kasi, di ba sir, sa pag-GO, dapat sulit yung entry fee ng kasi marami nang masilan ngayon. Mataas na talaga ang standards ng natin ng mga hobbyist ba ngayon. Kahit newbie, may mga mentor kasi sila sir, diba nga ito maganda. Kailangan tuturo na ba? Kailangan medyo para hindi masira yung pangalan natin. Ang first sir is sa grooming muna tayo. Since may resulta na naman. So, ilang beses na nag-champion, ano ang pwedeng i-advise mo sa kanila from water quality, feeding, ganyan, sir?
Advice ko lang talaga, first is mag-invest lang ng filtration. Kasi yung filtration, mag-aalaga ng tubig mo. And then yung tubig, sana yung mag-aalaga talaga ng isda mo. Then second, yung consistent lang na feeding mo. Yung gamit kong pellets nga pala is Mutant Gourmet Pellets. Galing kay Clyde Tornado. Sa sponsor natin. Sa sponsor natin, Clyde Tornado. Yun lang. At saka, water change lang din. Anong pattern mo sa water change, sir? Everyday rin? Morning, mga 10 to 20. Kunin ko lang yung dumi. Mga dumi nila. And then, pagka uwi ko galing eskwela, water change din ako. Water change na naman? Mga 10 lang. Para makuha lang yung mga excess na pagkain nila. Pero gumagamit ka ng auto feeder sa grooming mo? Hindi na? Dati, nung di pa nasira. Sira kasi. Kasi ulanan init kasi dito. Open kasi mga groomers. Outdoor na outdoor. Kaya nga 6 AM kami nag-start ng interview. Kasi sabi niya, pag around 7, 8, ganyan, medyo wala na. Mainit na. Wala na kasi matataguan. Puro na open kasi. Open talaga. Pero yun sir, ang feeding mo is before pag-alis ng pagpunta sa Paraga. Morning. Kasi pellets at saka steam egg ako. Yun lang ang routine mo. Sa live, medyo hindi ka nagla-live. Live pagka first month, mga bagong dating pa yung Juvie. Yan yung para medyo mas yung pagtubo talaga nila is mabilis kasi sa live nila, talaga mga groomers. Kahit sinong majority siguro ng mga groomers, breeders, pag Juvie, pag Joy Size, live food talaga. Well, hindi pa ako naka-interview siguro or naka-talk ng mga groomers na walang live food. Walang live food. At saka sabihin nila pellets lang pag Juvie. Pero live food talaga ang sekreto. Hindi man sekreto. Alam naman ng lahat siguro yan. Sa lahat naman yung ginagamit. Oo. Pero sa live, sir, mga ilang weeks ka nagla-live starting sa Juvie pa? Lang, mga 2 weeks lang siguro. Kasi yung baka masobrahan yung tiyan nila ba? Overdrop kasi. Sobrang belly drop is BD na. Oo. Pag malapit ng finals, pag di masyadong malaki yung katawan, ako ng chubby. Pag malapit ng show, before quarantine, nagchuchubi ako. Yan. So, applicable to mga groomers online or actual show ha. Kasi gaya ng sabi ko, maganda if marunong ka rin tumingin sa form ng isda mo. Pag sobrang hindi kasi especially sa mga baguhan, hindi kasi palakihan ng dapat proportion. Yung example balance natin, balance siya. Yung sumasali sa mga bodybuilding ba? Meron ba diyang sakto lang talaga yung katawan na But sa breeding, sir, marami na rin gustong pumasok sa breeding industry. Marami na tayong nag-i-inquire, nagtatanong. Ang hand spawning ka or natural lang? Hand spawning lang. Mas marami bang kasi nag-try ako ng natural, di man nag-success. Kaya try hindi ako sa natural ba. So, ang ginawa ko lang, nilagay ko sila sa isang aquarium, then pinapakain ko ng live food, mga conditioning. Conditioning. Then pag na sila, nag-breeding na. Naghahabulan na. Yun na, hina-handspawn ko na din sila. Yun na yung sign, di ba? Mostly talaga sa mga ka-groomers. Siya, parang natural pero hindi mo sila hinahayaan na sila lang. Kunin agad. Then, separate na lagayan para lagay sa planggana. Doon na pinipisil. Mostly sir, mga 90%, 80% success talaga. Hatch talaga yan. Hatch talaga. Depende na lang siguro kung maaga mo silang nakita. Oo. Mayroon din kasing mga isda na madaling araw naghahabulan. Mga 5 AM pa, naghabulan na. So pag mga late ka na pumunta dito, mga 8, wala na. Wala na. Di na, hayaan ko na lang. Hindi na yan. Wala nang chance hand breeding. Mahirap. Di na ganong karami yung mga itlog nila.
Kasi na ano na, Ano, nahuhulog na, ano na sa aquarium na nila ba? at saka kinakain na nila yan. So, ganyan kahirap yung ano. 4 days ba, sir? Mag-hatch na? Ano lang, mga 2 to 3 days lang hatch na yan. Pero pagka 4 days, yun na yung free swim. Yun na yung ano. Sa mga nagtatanong din sa atin sa TikTok, especially yung TikTok, marami kasing gustong ano. At saka follow and subscribe na rin ako sa mga followers ko sa TikTok sa YouTube channel ko, Fritz Sinisa Style, para mga additional tips ba. Sa ano sir, 'di ba nag-hatch na 'yan. Ano ang nilalagay mo sa aquarium mo sa aquarium mo nilalagay yung mga egg para mag-hatch or sa direct aquarium or sa pond? Anong nilalagay mo? Aerator lang? Aerator lang. So mahina lang, Sakto lang sa fry. Pag dito, pag sa aquarium, medyo mahina lang. Pag doon, medyo malakas kasi malaki. malawak kasi. Oh, okay. And then yung water level ng ano? Medyo mababaw lang, mga 10 cm siguro. Sobrang babaw lang talaga para hindi mahirapan yung mga fry. Pag doon sa pan, pero pag dito mga isang ruler siguro para medyo malawak. 1 foot. Okay. Sa ano sir, sa temperature naman, bawal ba mainitan or maulanan yung ano fry? Bawal. Ano sila, malulusaw. Malanay sa Bisaya. Malanay. Mamatay. Mamatay. Hindi na kaya, no? Ulan, init, di kaya yan. Nilalagyan ko sila ng takip. Yung covered yan. So, yun yung preparation mga groomers. Bawal sa ulan, bawal sa init. Masobraan sa init. Bawal. Patay din. Then, after that, ilang days at saka anong pinapakain ng mga fry? First bite nila, dap na, 1 week. Then, pagka second week, introduce na ako ng chubby, yung pino. Pino talaga, sobrang pino talaga. Para mga ilang araw, first culling, then chubby na din. Pwede na siya medyo mainitan, pero di ganong bilad talaga. And then, bawal siya maulanan kasi ulan talaga. Bawal ulan. Pa rin sa ulan. Sensitive. So, mga 2 weeks, pwede na chubby. Chubby. Ilang weeks magchuchubby, sir? Before first culling? Before first culling, mga 4 to 5 para medyo... Malaki na talaga. Pero depende sa mga breeder kasi. Para sa akin yun kasi medyo busy din sa eskwela. Sa eskwela. At saka si sir is medyo, kaya nga sabi niya, sa breeding medyo bago pa. Bago pa, newbie pa lang. Yung mga expert nating mga na-interview na mga groomers na mga breeders, saglit lang sa saglit kanila. lang. Ang ano kasi calling mga groomers, 'di ba sir, sa experience talaga 'yan. Hindi mo masasabi na gusto kong pumasok sa breeding, bakit hindi ako nakapagpalabas ng ano? Hindi ka lang siguro marunong tumingin pa. Kasi iba ang fry. Nasanay na kasi tayo tumingin ng isda sa pa-GO Malaki na yung para GO. Iba talaga yung sa fry, yung ikaw magkakaling sa first culling, then sa second, third. First culling, anong tinitingnan mo? Sa tail nila pag hindi dikit. Fuse. Fuse tail. Fuse. Tapo then, na. pagka second culling, fuse tail din. Fuse pa rin. Pagka third, medyo sa body form and sa tail. At sa, ayun na. Kasi ang, especially dito ka sa Oranda, so alam naman natin, Oranda, Ryuken, Dimiken, bawal yan sa show ang fuse. Pero sa rancho, exempted ang rancho sa fuse tail. Again, clarify ko lang ha, from one of the judges to na from other country, from Thailand, I believe, yung international show dito sa Cagayan, doon clarify na fuse tail basta rancho, okay lang. Basta di maglabas yung anal nila. Wag lang lumabas yung anal kasi iba naman yan. Ibang usapan na yun. Fault na yan. Fuse tail ang pinag-uusapan. Clarify ko lang, pwede sa rancho lang po. Then pagkatapos nun sir, siguro mga 1 month, naka-third cull ka na? Naka-selection na yun. Pero final na ba yan? Di pa. Observation pa lang nun. Then chubby na naman. Para mabilis ang paglaki. Chubby at steam egg. Para sa coloration nila. May hinahalo ka sa steam egg mo? Mutant lang. Yung mutant pellets? Mutant. Last na custom mix rin ako. Okay.
Depende talaga sa sanay. Kasi maraming natatanong din sa akin, ano dong recipe. Malalaman mo pag may recipe yung steam egg, pag iba ang kulay. Oo. Kasi sa akin, yellow lang talaga. So, pure. Itlog lang talaga. Iba naman yung pellets, ganyan. Depende kasi sa style, mga groomers. Again, hindi ko sinasabing wag niyong gawin yan. Depende sa kung saan sanay yung isda niyo. Di ba yung bagong introduce mo na pagkain sa isda mo, hindi nila kinakain kasi naninibago din yan. Para same sa tao ba? So, ganyan. Pero yung final culling, sir, mga 2 months? Hindi. 2 months, maganyan. Ay, hindi naabot ng 2 months. Hindi naabot ng 2 months. Pero, pag sinabi natin magpapa-GO ka, ano ang safe na edad ng isda bago i-release for GO? Yung sa akin, mga magti 3 months na yun para medyo malaki na ba? Kasi Para under observation pa sure kasi. Talaga. Kasi rancho, maiba ang curve ba? Anong experience mo sa rancho, sir? Since ano? Sa rancho, pagdating ng 2nd month, naka-final culling na. Oo. Then mga after 1 week or 2 weeks, medyo nag-iba na naman yung form. Ang curve talaga. Curve, at saka yung tail angle nila, medyo yung iba medyo nabaliko. Yan yung mahirap sa rancho. Kaya most of the breeders sa Philippines, mga hagroomers, sa mga na-interview ko lang, sa mga kilala ko, medyo sumusuko sila sa rancho. Kasi daw, maganda na ngayon. After 2 weeks, nag-iba na naman yung curve. Especially pag hindi naalagaan yung tubig. Yan yung sabi sa akin. Sensitive din sila. Madaling magkasakit ba? Madali. Yan yung according to John Risutin, medyo matagal. Si John Risutin, mga groomers, ano talaga yan, medyo gusto talaga tumigil mag-breed ng rancho kasi yung potential, 5 lang. So, maliit lang. 5 lang ang potential, 10 mga groomers. So, di ba, ang effort mo, yung live food, binibili. Binibili pa, galing iligan pa na yan. Do you think na sulit siya bilhin ng 150? Again, joke lang 150. Joke lang yung 150. Most of the potential talaga sa mga, ako bang bumibili kasi ako alam naman natin ang lahat na bili at saka groom. Yung share ko lang yung sa akin, ang lang talaga sa akin is medyo ang experience na lang ng pag-groom or learning ng pag-groom lang yung yung medyo profit or ginansya ko ba sa pag-aalaga. Bawi lang talaga, mga groomers, or lugi pa talaga. Pero pang bawi siya pag tignan mo, pero pag bininta mo lugi talaga. Achievement mo lang is marunong na talaga ako mag-groom. Yun lang. So, hindi siya matatawag na business kasi palugi. Pero ngayon, mga price range ngayon, sir, sa mga potential? Like mga yan. Pero sa akin, mga 500 plus lang yung potential ko. Di pa kanong kilala. Medyo din yan. Normal lang yan, basta wag lang talagang baratin. Mura na yung 500, mga groomers. Most likely, mga bronze nga, pag ako bumibili, bronze pa lang 800 to 1,000. Ganyan man talaga yan. Pag may kulay na, medyo siguro nasa 5 cm, mga 1.5. Ganyan talaga. 1.5 to 2K. Imagine niya, gusto nyo bilhin, ready to show, small. So, mahal na yan. Ready to show, medium. Basta ready to show, mahal na yan. Iba na yan. So, yun yung ano pang mga ibang experience mo, sir, gusto mo i-share? Especially sa breeding. Sa breeding, newbie pa naman ako sa breeding, pero isa lang ma-share ko. Huwag niyong palipasan ng oras ng pagkain yung fry para di sila attractive sa sakit, at saka yung tubig nila maintain lang, yun lang. Paano linisin yung mga ganyan, sir? Every morning kinukuha ko lang yung dumi nila. Same lang din sa grooming. Magsaipon? Baka mahigop Di, net yung gamitin. May net dun sa dulo before yung sa hose? Ganun talaga, nakayuko talaga. Para hindi para di maano yung mga fry. Maliliit pa. Kasi limited lang yung mga pans ni Sir Friends dito. Kaya hindi mahirap talaga manual. Kasi iba kasi yung malaki yung farm natin kasi
malinis na yung isang pan, transfer na lang. Transfer na naman. Kaling, transfer. Naka-pan nga, naka-filter nga yung ano nila, pan. Para di... nag-filter ka? Paano pag, di ba may ano, before yung, may basket yung pan. DIY. Para di madikit mo. Tingnan natin mga groomers para may idea din. Sige. But sir, anything to shout out, pasalamatan before natin? Shout out pala sa Team Higalaay and kay Ryderson, kay Tornado, Mike, and then sa kang Simon, then sa lahat ng Team Higalaay, then sa kay Arnel din, yung kaibigan ko, and then kay Jan Posadas, salamat sa pagtulong sa GO ko. Oh, yeah. And then shoutout din sa mama at papa ko na supportive. And then yun lang, salamat din sa lahat na nag-support sa GO ko at yun lang. Sana supportan niyo din ako. Medyo lag pa, bagong gising. Bagong gising kasi. But again mga groomers, thankful tayo na pinagbigyan tayo ng ating isa sa mga breeder, groomer dito sa Cagayan sa ganitong oras na sobrang aga. Once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog. Thank you, sir.